Hello guys! Welcome back to Fury World. For today's video, ating alamin kung paano naging beautiful mute itong caterpillar na green guys na nakuha namin sa mini garden namin. At ilang days or weeks sila bago nag-evolve sa pagiging mute sa pamamagitan ng pagkain ng mga plants ko or leaves na nasa mini garden ko guys. If you are interested, please watch this video until the end guys. Hello guys, once again, welcome back to Fury World. For today's video nga, itatakal ko ang tungkol sa caterpillar na naging beautiful moth guys. So, i-clarify ko lang yung nauna kong video na mali yung pagkaala-akala ko butterfly. Moth pala siya guys. Kasi that time, nakabase ako sa caterpillar na nakuha namin. So, akala ko, yung ganitong itsura ng caterpillar ay butterfly ang magiging kalalabasan. Since na nakita ko yung resulta na nag-evolve na siya, moth talaga. Sabi natin guys, ang pagkakaiba ng caterpillar na moth at caterpillar na butterfly ay sa body size nila, wings at saka antenna. So itatakil ko yan sa susunod na video guys, since na bibigyan ko ito ng pahapiyaw tungkol sa butterfly at saka moth. Ang butterfly, ang pagkakaiba ng antenna nila, yung butterfly meron siyang thin and long na antenna, while yung moth meron siyang short na antenna at saka fat siya, medyo mataba siya guys. Samantalang yung wings niya, yung sa butterfly are medyo flat, nag-rest siyang flat yung pakpak niya, at samantala yung sa moth parang siyang nagko-cover siyang parang tent. So parang kinukubera niya yung body niya. At saka yung body naman ng isang butterfly ay ang maliit o kumaga sexy, samantala yung moth medyo mataba siya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa, pero sa susunod itatakil ko pa yun. Since ang bidyong ito ay tungkol sa caterpillar na naging moth, ilang days sila or weeks bago nag-evolve na moth guys. So ikwento ko guys kung kailan namin ito nakuha. Nakuha namin ito last December 30, 2023 doon sa mga garden guys. Hanggang January 16 yung video ko guys. Yung unang araw ito yung green na green siya. Pangalawa nag-yellow green yung katawan ng caterpillar. Hanggang third day guys, same pa rin, nag-yellow green brown yung katawan ng caterpillar. Yung day first guys, yan na nakikita yung larawan na medyo naga-brown, light brown siya, nagmumula-mula ba o nag-orange ba siya. Yun ang color ng dalawang caterpillar. Hindi ko siya ma-identify kung alin doon ang moth or butterfly kasi pareho silang ganun yung itsura guys na caterpillar guys. Yung day 5, yan guys, yung brown na siya. Yung iba light brown, yung isa brown na brown talaga siya at sa mga dot-dot na itim sa katawan nila. At nung day 6, yung nasa down sila guys, so pareho na sila brown. Kuko na sila guys kasi matagas na yung shell nila. As in, hinahawakan namin kaya matagas na siya. Kaya dinala lang siya sa school ng anak ko guys, yung day 6. Simula day 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, doon siya sa room, sa classroom ng aking anak. At ito guys, sa left side, yung day 12 na ito na hapon, kinuha ng aking anak. At bubuksan na namin kung anong naging itsura ng dalawang caterpillar ay naging cocoon pala na moth. Ito guys, yung ilalabas ko na at nakita ko guys na pareho brown na at medyo matigas na. Yung nakita nyo dito sa sunod na side. Yung isa magalaw, yung isa walang kagalaw-galaw at nag-black talaga siya. So napansin ko hindi talaga yung isa gumalaw. Baka sabi ko baka patay na siya. Yung isa sobrang liko talaga. So ngayon may nakita ako ng konting basa sa kuko nito or sa shell nito. Yan, nakikita nyo guys. Ibig sabihin, patay na matay ito. Siguro sa sobrang init doon sa school at ilang days, 6 days na hindi na naalagaan kasi nandun lang sa school ang iniwan ng anak ko. Kaya buti na lang may isang natira na nabuhay sa moth na ito na kukun guys. Kaya simula January 12, yan, inalagaan namin siya na itong kukun para maging moth talaga siya. Kaya lang hinang-hinayang talaga ako ng isa kasi hindi siya nabuhay. Talagang nangitim na siya at may mga basa na siya sa katawan. Kaya tinapon ko na kasi nangamoy na din siya guys. Kaya nanghinayang din ako, pero yung isa talagang pinilit namin na mabuhay ng maayos. Kaya nilagyan ko siya ng mga panibagong dahon at saka sanga guys.
Mapapansin nyo kasi wala siyang silk na parang yung sa gagamba, di ba? Yung para malaman mo kung cocoon o palabas na yung moth or butterfly. Ito guys, nakita nyo sa my battle yan, yung lumabas ng moth. Akala ko nung January 14, saka siya lumabas ng umaga. Akala ko nawala dito siya sa plant sa mga dahon. Hinanap namin, so biglang lumipad. Kaya nakita namin dito sa taas ng plastic bottle. So, iyan guys. Kaya akala ko dati, butterfly siya. Simula pa lang mataba na siya. Kaya sabi ko, baka magiging slim lang siya mga ilang days. After 2 days, ganun pa rin siya. Mataba yung katawan. At yung wings niya, hindi pa siya masyadong nag-spread. At yan, lumilipad pa lang siya. Nag-aaral pa lang siyang lumipad. At mabigat talaga yung katawan niya. At malaki yung katawan at saka antena niya short at saka medyo malaki. So pero hindi ko alam that time na moth pala to kasi akala ko butterfly siya, akala ko mag-evolve lang siya sa mga susunod ng araw. Bali January 15 to 16 nawala yung itong moth ko. Kaya di ko na napansin kung nano nangyari sa kanya, sa katawan niya or sa aura niya guys. Kasi yung pamangkin ko pala, binuksan to gabi, di napansin na hindi ni sinaraduan or ni close. Yun, kinaagahan, di ko na nakita na nawala na yung moth ko. Kaya hindi ko na siya nasubaybayan kung paano lumaki pa yung moth. Kaya yan, nanghinayang ako pero walang magagawa. Kaya sabi ko sa susunod na mga days, hahanap pa rin ako ng mga caterpillar para alagaan, para matitingnan natin kung caterpillar ba siya ng butterfly or caterpillar ba siya ng moth sa mga susunod na araw guys kapag nakakuha pa kami ng caterpillar. Yan guys, for today's video yan, yung moth yung caterpillar ng moth ang pinapakita ko sa inyo guys. Yan yung cocoon niya na brown. Diyan siya na nag-hatch yung bumuka yung shell na yan para lumabas itong magandang moth. Green siya. Na-adapt niya guys yung color ng aglonema na nilagay ko. Tingnan nyo guys ang color niya na green na may white. Since na yung aglonema na nadapuan niya ay ganun yung color. So yun nga, na-adapt niya. Kaya sabi ko, butterfly siguro talaga to kasi na-adapt niya ang color o kung saan siya nilagay ko yung habitat niya. Yan. Kaya moth pala talaga to guys. According sa research, moth ito dahil sa katawan niya, sa aura niya, sa wings niya, sa antenna at sa body niya guys. So bali 15 days bago naging moth yung caterpillar na green guys. Kasi simula siyang December 30 to January 14 na hatch na yung cocoon ng moth guys. So 15 days siya. Kaya lang January 16 nawala na yung moth ko guys. Ito yung nakita niya mga flowers at gumamela. Yung bago nawala yung moth, niglagyan ko pa siya ng mga flowers para sipsipin niya at yung iba may mga flowers na mga hindi na siya bago kaya hindi siguro nasarapan kaya hindi niya sinisip yung mga juice ng flowers. So nilagyan ko siya ng panibagong santan at saka gumamela. Ito yung video ko bago nawala yung moth ko guys. So that's for today guys. I hope may natutunan kayo tungkol sa video moth na caterpillar na naging moth guys. Sa susunod, yung pagkakaiba naman ng caterpillar na moth at caterpillar na butterfly. So thank you Ting Academy, very supportive Ting Academy, viewers, followers. God bless us all. Have a nice day guys. Thank you.